Duwende. Mga maliliit na nilalang na naninirahan sa iba't ibang lugar tulad ng mga puno, punso o ilalim ng bato. Kadalasan, sila'y naninirahan din sa mga probinsya. Maaari silang maging mabait o mapaglaro. Depende sa pakikitungo ng tao sa kanila. Duwende o nuno sa punso. Mga karaniwang katawagan sa mga maliliit na nilalang na hindi makikita ng mga karaniwang tao. Ang mga ito ay naninirahan sa gubat, puno, o mga luma at malalaking tirahan na matatagpuan sa mga probinsya. Ang duwende ay nagpapakita sa mga ilang tao kapag ikaw ay kanilang nagustuhan, katulad ng duwende na naninirahan sa bahay. Ayon sa mga nakakita, sila ay nakikipaglaro. Dinadala ng duwende ang taong kanyang kinakaibigan sa lugar nila. Sa mga karaniwang kwento na nagpapasalin-salin sa bawat henerasyon, ang kanilang lugar ay isang paraiso na di inaakala ng tao na may ganito. Puno ng ginto ang kanilang kaharian. Sila ay mahiling mangolekta ng mga iba't ibang bagay. May kasabihan, ang matatanda na kapag may nawala na bagay sa iyong bahay, ito ang kumuha, na kahit hanapin mo ay hindi makikita. At kapag hinintuan mo nang hindi ito hanapin, ay sa ibang araw ay bigla na lang itong lumilitaw. May mga duwende na nagkakagusto sa tao. Karaniwan ay sa mga babae. Ito ay kanilang inaangkin ng hindi namamalayan. Duwende na laging bumibisita at minsan ay hindi pinapakain hanggang sa bumagsak ang katawan at unti-unting namamatay. May mga duwendeng sadyang mapaglaro. Ito ay nakatira sa gubat na kung minsan na may mapadaan, sadya nila itong ililigaw sa gubat. Inililipad sa himpapawid at ibinabalik kung kailan nila gustuhin. May mga duwende na nasa punso na naninirahan sa mga gubat. Kapag ikaw ay may nakita, ayon sa kasabihan ng matatanda, ay kailangan magpaalam kang dadaan o magtatabi-tabi po. Ay kailangang banggitin para hindi sila maistorbo at magalit. Kapag sila ay nasaktan, ito din ang kanyang ipinararamdam sa taong nanakit sa kanya. Katulad halimbawa, kung sila iyong napilayan sa paa, ganun din ang mangyayari sa iyo. Kung sila ay tinamaan mo ng bato sa mukha, ikaw din ay magkakaroon ng mga pasa sa mukha. Ibabalik nila at ipaparamdam sa iyo kung ano ang ginawa mo sa kanila. Mahilig din silang makipaglaro at magpakita sa mga bata. May masamang duwende at meron ding mabuti. Ang mga pinaniniwalaang masamang duwende na nakatira sa bahay ay pinaalis sa pamamagitan ng ritual na ginagawa ng isang albularyo. At ang mabuting duwende na naninirahan sa bahay ay kaniyang hinahayaan na lang. Bukod sa duwending itim at puti, meron pang uri ng mga duwende. Ayon sa aking nakapanayam, kung saan siya ay may third eye. At sinabi niya sa akin
na siya ay nakakakita ng duwende. Meron tayong 5 uri ng duwende. Duwending itim, duwending pula, duwending puti, duwending green, at duwending kulay ginto. Duwending itim. Kontra sa paniniwala ng marami na ito ay nakasuot ng overall attire na black, ay ang itsura ng mga duwending itim ay mahahalin tulad sa mga taong grasa. Nakakatawa pero totoo. Sila ay mukhang madudumi. Punit-punit ang suot na para bang gawa sa telang itim. Sila ay nakayapak lamang at mayroong amoy na parang nabubulok. Ang mga ito ay kampon ng mga dyablo at ubod ng sinungaling. Hindi dapat nagtitiwala agad at huwag na huwag agad tatanggap na kung anumang bagay mula sa kanila. Mahirap kausapin at nanliling lang na magpatikim ng kanin na itim upang ang iyong katawan o ang iyong kaluluwa ay kanilang maging alila. Duwending pula. Neutral ang mga duwending pula. Sila ay mababait kapag mabait ka at masama naman kung masama ka. Pinaniniwala ang dala nila ay tagumpay sa loob ng bahay, lalo na sa karera o negosyo. Madali silang hingian ng tulong. Kapag ikaw ay nagustuhan, ay lagi silang magpapakita at sumusunod saan ka man magpunta. Ang duwending pula ay nababagay sa mga politiko o mga nais ma-promote sa kanilang trabaho. Duwending green. Taglay ng mga ito ang kasaganaan sa pananalapi, kaya madalas ito ang hinahanap at gustong alagaan. Dala nila ang asenso sa negosyo at pananalapi. Ang mga ito ay mababait, ngunit minsan ay mahirap pakiusapan. Sila ay mahilig magpakita sa bata dahil ang mga ito ay natutuwa sa mga paslit. Alam nila ang mga mangyayari sa future at alam din ng mga lumalabas na numero sa sugal, huweteng man yan o loto. Sila ay nagpapakita ngunit nakaupo lamang at hindi ka kakausapin. Hindi rin titingin sa iyo at parang walang naririnig. Ang mga duwending ito ay bagay sa mga negosyante. Duwending puti. Alagad ng Diyos. Malumanay magsalita at hindi gumaganti kapag inalipusta ng kapwa duwende. Nakakapagharang ng mga negatibong maaaring pumasok sa inyong tahanan. Mainam ito sa mga pamilyang palaging nagkakasakit. Sila ay itinuturing na bantay at tagasalo ng sakit upang hindi ito mapunta sa mga nakatira sa tahanan. Duwending kulay ginto. Sila ang pinakamataas na uri ng duwende. Kumbaga sila ang hari. Ang kanilang dala ay ginto, salapi, respeto at tagumpay. Kapag sila'y inalagaan ng wasto at nagustuhan ka nila, ibibigay nila ang iyong ninanais nang walang kapalit. Mapang-akit ang mga duwending ginto. Kumbaga, may hipnotismo. Kung kaya't sila ay nababagay sa mga nagnenegosyo dahil tiyak ang dagsa ng tao sa tindahan kung sila ay aalagaan. Narito ang kwento ng isa nating sender na nagpapatotoo na siya ay nakaengkwentro ng duwende.
Magandang gabi o araw sa iyo, binibining imahinasyon. Ang kwentong aking ilalahad sa iyo at sa iyong tagapakinig ay ang karanasan ko na nangyari sa akin nung ako ay nagbakasyon sa aking lola na nasa probinsya. Isang gabi, nagising na lang ako na may kumakalansing na baso at kutsara sa lamesa sa aming kusina. Kaya naman kahit antok na antok ako, tumayo ako upang tingnan kung bakit nag-iingay ng 10 oras ng gabi. Iniisip ko na baka si Lola na gustong kumain ng 10 oras ng gabi. Kaya kailangan kong matulungan siya para makita niya agad ang mga bagay-bagay na gusto niyang abutin o kainin. Pagdating ko sa kusina, nagtaka ako dahil wala namang tao at wala ring baso at kutsara sa ibabaw ng lamesa. Kaya idinako ko ang aking paningin sa ilalim ng lamesa hanggang sa siwang ng aming sahig. Nakita ko, yari lang kasi sa kawayan ang sahig ng lola. Kaya nakita ko mula sa butas na may mga maliliit na galaw at maliliit ang mga anino. Kaya nanginig ako sa takot at nanlaki ang aking mga mata. Sa aking nakita, inangat ko ang isa kong paa para lumayo sa butas, ngunit mukhang narinig ng maliliit na nilalang ang aking hakbang. Kaya nakita ko na nagtakbuhan ang mga iyon. Kaya ang maingat kong hakbang ay naging mabilis na sa takot na baka sundan ako ng mga ito at may masamang gawin sa akin. Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon dahil sa takot na baka bigla na lang pumasok sa aking kwarto at saktan nila ako. Hindi ko pa nakikita ang mga mukha ng mga ito pero sigurado kong nakakatakot ang mga mukha nila. Kinabukasan, tinanong ko si Lola sa kung ano sa palagay niya ang nakita ko kagabi dahil ikinuwento ko ito sa kanya. Sinabi niya sa akin na sa palagay niya ay mga duwende ang nakita ko. At sinabi niya sa akin na iba-iba daw ang ugali ng duwende. Pwede daw na mabait ang mga ito at pwede din namang salbahe. Moody din daw ang iba dito at mga tuso. Kaya kung sakaling kaibiganin daw nila ako, ay huwag na huwag akong kakain ng mga pagkaing inaalok nila sa akin. Baka daw hindi na ako makauwi sa aking katawang lupa kung sakaling naisin nilang kunin ako. Kaya naman ay lagi akong alerto kapag nakakarinig ako ng mga kalampagan at tila may mga maliliit na boses na nag-uusap na hindi ko naman maintindihan ang sinasabi nila. May pagkakataon pang ang tila pinainan nila ako ng ginto na habang naglalakad ako papunta sa kakahuyan upang manguha ng panggatong na ipangluluto ni Lola sa aming pagkain. Nadaanan ko musi ang punso na pinaniwala ang bahay nila. Hindi ko pinansin ang ginto na nagpapatuloy lang ako sa aking paghahanap ng mga tuyong sanga ng kahoy upang makarami agad at makauwi na. Nang maya-maya ay marami na akong kahoy na napulot. Kaya naman ay naisipan ko nang umuwi at baka hindi ko na mabuhat ito. Ganun pa din ang aking madadaanan. Sa punso pa rin na malapit sa kanila ay may nakita na naman akong kumikinang. Kanina ay konti lang yun, ngayon ay marami na. Pikit mata kong di pinansin ang mga ginto. Sa halip ay binilisan ko pa ang paglakad hanggang sa makarating na ako sa aming bahay. Sinalubong ako ni Lola. Kumuha siya ng konting kahoy upang gumaang ang ilalapag kong kahoy sa lupa. Nang may makita sa aking katawang kakaiba, si Lola, napansin niyang marami akong tila kurot sa aking katawan. Maliliit iyon at kulay itim. Na pinaniniwalaan ni Lolang kinurot ako ng mga duwende. Ikinuwento ko sa kanya ang aking mga nakita na ginto
na hindi ko pinansin, na nakapagpatibay ng kutob ni Lola. Buti raw ay hindi ko kinuha ang mga ginto dahil patibong daw iyon ng mga duwende sa akin. At dahil tinanggihan ko sila, kaya nagalit sila sa akin at pinagkukurta ko. Sa takot ko sa sinabi ni Lola, ay nagdesisyon na akong umuwi sa amin upang makaiwas sa anumang pagtitrip na gagawin nila sa akin. Pumayag naman si Lola dahil mas mapapanatag daw siya kung uuwi na ako sa aming lugar. Umuwi ako sa amin kinabukasan. Nadala ko pa rin sa aking isipan ang mga maliliit na nilalang, ang mga galaw nila at ang maliliit na anino, ang mga duwende. Maraming salamat sa ating sender sa kanyang pagbabahagi ng kanyang karanasan. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. At muli po ay aking kayong inaanyayahan na muli nyo rin po akong pakinggan dito sa ating FB page sa muli nating mythical creature na pagpapakilala sa kanila. At muli po ay aking kayong inaanyayahan na makinig sa aking mga kababalaghang kwento ng mga katatakutan, ang kababalaghang kwento ni Binibining Imahinasyon YouTube channel. At sa aming grupo na channel na ang Horror Night Full Moon Stories, marami rin po kayong mapapakinggan na magandang pagsasadula ng mga admins and writers na pinagsama-sama upang mapaganda po natin ang ating paglalahad o pagkikwento sa ating YouTube channel. Ano po? I-search nyo lang po Horror Night Full Moon Stories at ang aking pong sariling YouTube channel. Hanggang sa muli po nating istorya.